Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na muling full story ang nais kong ihandog sa mga giliw nating tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal dito lang sa Dear Love. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng aking video. Paklik din ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Huwag kang magpanik, friendship. Hindi naman niya ako sinaktan. Wala siyang ginawang masama sa akin. Pilit na pinapakalma ni Hazel ang kanyang kaibigan si Ada sa kabilang linya ng telepono. Katatapos lang ng isang gabi na muntik na magpabagong buhay sa kanya. Isang estranghero ang biglang sumulpot sa kanyang bahay sa gitna ng baha at hagupit ng bagyo. Parang hindi ka natakot para sa sarili mo. Wala man lang ako naririnig na kaba sa boses mo. Bulalas ni Ada. Noong una, syempre, halos himatayin ako sa takot, no? Pag-amin ni Hazel habang nakatingin sa kawalan. Pero nung magpakilala siya at ikwento ang nangyari sa kanya, nawala ang takot ko. Naramdaman kong hindi siya masamang tao. Hindi ka pa nakasisiguro, girl. Ngayon mo lang siya nakita, di ba? Ano ka ba? Baka naman, nadala ka lang kasi gwapo ang hombre, ano? Tanong ni Ada. Napatighin si Hazel. Oo, gwapo siya. Pero hindi dahil doon kaya ako naniwala sa sincerity niya. May iba sa mga mata niya. Mabuti na lang talaga at walang nangyaring masama sa iyo. Hindi ka na pala dapat iniwan mag-isa riyan sa salon. Sabi ni Ada bago ibaba ang telepono. Na bumalik si Hazel sa higaan, tuluyan nang lumayas ang kanyang antok. Mag-aalas 5 pa lang ng umaga. Sino ba talaga ang lalaking iyon? JD ang pakilala nito sa kanya. Dati raw ito ang US Navy. Pero bakit may mga armadong lalaking humahabol sa kanya sa gitna ng dilim? At higit sa lahat, bakit bago ito umalis ay nag-iwan ito ng isang mahigpit na yakap ng pasasalamat na hanggang ngayon ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso? Ang masakit pa, natangay nito ang kanyang cellphone sa pagmamadali at may nabanggit itong mag-ina. May asawa na yata ito. Sayang. 2 linggo ang mabilis na lumipas. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Hazel sa loob ng kanyang salon, pinuklat niya ang isang tabloid na naiwan ng kanyang customer. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na coffee mug. Sa gitna ng pahina, sa ilalim ng malaking salitang wanted, nakapaskil ang mukha ng lalaking hindi nawawala sa kanyang isip. Justin Dave Rodin. Wanted sa kasong kidnapping. Reward, 500,000 pesos. Kidnapper siya? Halos suminto ang tibok ng puso ni Hazel. Hindi siya makapaniwala. Kaya ba may mga humahabol sa kanya? Pero paano ang ID ng US Navy na ipinakita nito? Nang ichismis niya ito kay Ada ng hapon ding iyon, mabilis na naghihinala ng kaibigan. Baka naman fake ang ID na yon, friendship, o kaya naman ang mga humahabol sa kanya ay pulis at hindi masasamang tao. Nako, wag mo na nga isipin yan. Ang isipin natin ay kung paano pipigilan ang kasal ng kapatid mong si Pamela kay Mr. Rodriguez dahil sa utang na tita Monique mo. Tama si Ada. May sarili siyang problema pampamilya. Halos 1 milyon ang utang ng kanyang madrasta sa matandang si Mr. Rodriguez at ang kapatid niyang si Pamela ang ginagawang pambayad utang. Kinagabihan, matapos umuwi ng mga beautician, maingat na isinara ni Hazel ang salon. Papunta na siya sa kusina para ilak ang back door nang isang anino ang biglang sumulpot sa dilim. Muntik na siyang mapasigaw. JD? Kanina pa ako dito. Ako na nagsara ng pinto sa likod. Mahinahong sabi ni JD. Iniabot nito ang kanya nawawalang cellphone. Pasensya na kung nadala ko ito. Bakit ka bumalik? Kinabahan si Hazel. Lalo na't sariwa pa sa isip niya ang wanted poster. Wanted ka sa batas, JD? Totoo ba talaga? Bago pa makasagot ang lalaki, nakita nito nakabukas na diaryo sa ibabaw ng mesa. Agad na nagbago ang mukha ni JD. Puno ng puot at sakit. Ipagkakanalo mo ba ako dahil sa reward, Hazel? Hindi ko gagawin yun. Pero gusto ko malaman ng totoo. Naupo si JD at huminga na malalim. Hindi totoo ang nasa balita. Gawa-gawa lang yan ni Willard Arnaldo at na makapangyarihan niyang ama na isang high-ranking military official. Pinalalabas na lang, kinidnap ko ang sarili kong anak. Tuon, isinalaysay ni JD ang lahat. 6 na taon na ang nakararaan. Nagkaroon siya ng kasintahan na nagngangalang Ivy.
Pinaghiwalay sila ng mga magulang nito dahil sa matinding away sa negosyo. Pinilit si Ivy na magpakasal sa iba kay Willard Arnaldo. Lumayo sa JD at sumali sa US Navy para makalimot. Nang mamatay ang papa nito, bumalik ako sa Pilipinas para pamahalaan ng courier company namin. Doon ko nalaman sa isang karaniwang kaibigan na bago kami magkahiwalay ni Ivy, nabuntis ko siya. Si Wilfred na 5 taong gulang na ngayon ay anak ko, Hazel. Pero pinalabas ng pamilya nila na kay Willard ang bata. Mas lalong nagtiim ang bagang ni JD. Sinasaktan ni Willard si Ivy. At ang masakit, nagka-amnesia si Ivy noong nakaraang taon matapos maaksidente ang kotse na. Habang tinatakasan ng lasing at bayolenteng asawa, walang matakbuhan si Ivy dahil patay na ang ina niya at bedridden ang ama niya. Kaya gumawa ka ng paraan para makita ang anak mo? Tanong ni Hazel, unti-unting lumalambot ang puso. Oo, 2 buwan na nakalipas. Nilapitan ko sila sa school. Hindi ako nakilala ni Ivy dahil sa amnesia niya. Nagpanggap ako magulang din ng isang estudyante at inimbita ko silang mag-snack sa bahay ko para makasama ko ang anak ko pero natonton kami ni Willard kasama ang mga pulis. Doon nagsimula ang demanda. Tinakot ni Willard si Ivy at ang driver nito para baguhin ang kanilang statement at idiin ako sa kidnapping. May warrant of arrest ako at kapag sumuko ako, tatapusin ako ni Willard sa loob ng kulungan para hindi ko na mabawi ang mag-ina ko. Tinitigan ni JD si Hazel na may pagsusumamo. Kailangan ko na matataguan, Hazel. Dito lang sa lugar mo ako safe dahil walang nakakaalam na magkakilala tayo. Dodoblehin ko ang reward na nakapatong sa ulo ko. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong malinis ang pangalan ko at mailigtas ang anak ko. Naisip ni Hazel ang kapatid niyang si Pamela. 1 milyon ang kailangan nito. Kung tatanggapin niya ang offer ni JD, lundag bakod sa mareresolba ang problema ng pamilya niya. Pero higit sa pera, nakita niya ang katotohanan sa mga mata ng lalaki. Sige, payag ako, sabi ni Hazel. Pero paano ka kikilos dito sa salon na hindi ka nakikilala ng mga staff ko? Isang matapang na ngiti ang sumilay sa tabi ni JD. May plano ako. Magpapakilala akong gay. Magdidisguise ako bilang isa sa mga hairstylist mo. Mr. Guapo, kung gusto mo maging kapani-paniwala ang pagdidisguise mo, pwede ba wag mo kaming kakalabanin sa ganda dito sa salon? Gosh, you're a beautiful gay. Tinalbugan mo pa pati ang beauty ko. Biro ni Hazel sa hating gabi. Hating gabi na nang bulabugi ni Hazel ang kanyang kaibigan si Ada para sa isang emergency makeover sa loob ng salon. Kaharap nila ngayon si JD na kasalukuyan nakasuot ng isang lampas balikat na wig at nilalagyan ng manipis na makeup sa mukha. Pinagmasdan na mabuti ni Hazel ang anggulo ng mukha ng binata habang dahan-dahang ginuguhitan ng eyeliner ang ilalim ng mga mata nito. Napakalapit ng kanilang mga mukha, sapat para malanghap niya ang mabangong hininga ni JD. Pilit niyang iwinaksi ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib at nag-concentrate sa ginagawa. Kung tutuusin, napakaganda ng mga features ng mukha nito. Matangos ang ilong, mapupula ang mga labi at may mahahabang pilik mata. Bagay na bagay rito ang ayos babae. Kailangan matutunan mo ito, JD. Utos ni Ada habang tinuturuan ng binata kung paano kumilos at maglakad ng malamya. Hindi mapigil ni Hazel ang matawa habang pinanonood si JD na pilit na ginagaya ang kembot ni Ada. Paruot pa rito ito sa kwarto. Sinusubukan burahin ang kanyang macho image na nakuha sa US Navy. Hindi ganyan. Sabay ni Ada. Kaunting kembot pa. Get loose. Kalimutan mo muna ang pagiging militar mo kung ayaw mo matonto ng mga goons ni Willard Arnaldo. Okay, let's do it again. Napasimangot si JD na mapalingon kay Hazel na noon ay halos maiyak na sa kakatuwa. Habang nagtitimpla ng kape sa kusina, friendship, kailangan din niya ng manicure at pedicure at kailangan nagmumura ang kulay ng nail polish niya, mungkahi uli ni Ada. I'll go for the colorless nail polish. Mabilis na pagpoprotesta ni JD sa baritonong tinig. Nang makaalis si Ada, naiwang gising sina Hazel at JD para tapusin ang pag-aayos. Habang maingat na nililinisan ni Hazel ang mga kuko ng binata, napinsin niya ang lungkot sa mga mata nito. Pasensya ka na, JD. Alam kong hindi madali itong pinapagawa namin sa iyo. Pakikisimpatya niya. Hindi ko makuhang ngumiti. Seryosong sagot ni JD. Kung hindi lang talaga para sa anak ko, hindi ko gagawin ito. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan kong anak ko si Wilfred at mailigtas ko siya sa walang awang si Willard. Pero hanggat nasa pwesto ang ama niya at ginagamit ang kapangyarihan sa mali, imposible mabigyan ako ng due process para
Lumantad ako ngayon. Sino ang susunod mong lalapitan? Pupunta ako sa Laguna. Hahanapin ko ang tiyahin ni Ivy, ang kapatid sa ama ng daddy niya. Baka matulungan niya akong maiparating kay Ivy ang katotohanan. Kinabukasan, naging matagumpay naman ang pagpapanggap. Pinalabas na Hazel na isang writer, ang bagong upahang hairstylist, kaya madalis itong nagkukulong sa kwarto, kaharap ang laptop nito. Doon, sa loob, gamit ang internet, lihim na pinatatakbo ni JD ang courier company ng kanyang pamilya at nakikipag-ugnayan sa kanyang mga kliyente. Saan mo ba nakilala ang gina yan? Sayang, gwapo sana kung straight lang. Tila nang iintrigang komento ng isa sa mga tunay na hairstylist sa salon habang nagtatrabaho. Oo nga, pero ayaw niya naglaladlad ng husto dahil military ang father niya. Mabilis na pagpapakita ng depensa ni Hazel upang hindi sila mabuko. Kapag sumapit na madaling araw at sarado na ang salon, doon na nakalalabas si JD para tulungan si Hazel sa kusina. Isang gabi, habang naghahanda ng midnight snack, naglakas loob si Hazel na magtanong tungkol sa kanyang nakaraan. Mahal mo pa ba si Ivy? Bago pa man niya ma-realize na baka masyado siyang nakikialam, nakita niya malumanin ang ngiti ni JD. Sa ngayon, ang pinakamahalaga sa akin ay ang anak ko. Malasakit at awa na lang marahil ang nararamdaman ko para kay Ivy. Siya pa rin ang ina ng anak ko at gusto ko silang mailigtas sa pagmumulupit ni Williard. Paliwanag ni JD habang nakatitig sa mga mata ni Hazel. Pero ikaw, Hazel, bakit mag-isa ka lang na nagpapatakbo ng negosyong ito? Doon naman isinalaysay ni Hazel ang sarili niyang kwento, kung paano namatay ang kanyang ama dahil sa diabetes at kung paano sila iniwan ng kanyang madrastang si Tita Monique sa malaking utang kay Mr. Rodriguez, dahilan kung bakit napipilitang magpakasal ang kapatid niyang si Pamelia sa matandang upang hindi makuha ang kanilang ari-arian. Huwag kang mag-alala, Hazel. Hindi lang ang sarili kong ililigtas ko. Tutulungan din kita sa problema ng kapatid mo. Pangako ni JD sabay haplos sa kamay ng dalaga. Makalipas ang ilang araw, nagpasya si JD na kailangan na nilang lumayo pansamantala sa Maynila para tuluyang makapagtago habang pinaplano ang susunod na hakbang. Dinala niya si Hazel sa isang marangyang resort, ang Villa Puerto Geda, isang eksklusibong lugar para sa mga mayayaman kung saan may ari-ari ang villa ang pamilya ni JD. Dito, malayo sa ingay ng salon at sa takot sa mga pulis, pansamantalang hinuwad ni JD ang mga wig at disguise bilang gay. Subalit sa gitna ng kagandahan ng dagat at ng malalaking alon, isang hindi inaasahang pangyayari ang tuluyang magbabago sa relasyon ng dalawa. Puting buhangin, malawak na asol na dagat at marangyang villa na may 3 kwarto. Ito ang tumambad kay Hazel sa Villa Puerto Gada. Napakalayo nito sa maliit at maingay niyang salon sa Maynila. Dahil eksklusibo ang lugar at walang nakakaalam ng koneksyon nila rito, hindi mo kailangan madamay sa gulo ko, Hazel. Unfair sa iyo, sabi ni JD habang magkasama sila nag-aalmusal sa terrace na nakaharap sa dagat. Nandito na tayo, JD, at tinutulungan mo rin naman ako sa problema ng kapatid ko. Nagtutulungan tayo. Nakangiting sagot ni Hazel. Lumipas ang hapon na puno ng saya. Nag-jet ski sila. Nagkayak sa mga magagandang inter-island caves at pinanood ang paglubog ng araw. Sa ilang sandali, nakalimutan nilang may nakapatong na ₱250,000 sa ulo ng binata. Hating gabi na magising si Hazel. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakita na si Daddy na naglalakad mag-isa sa pampang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bumaba siya at pinuntahan ng binata. May bitbitin itong isang pirasong ligaw na bulaklak na pinita sa gilid ng daan at iniabot sa kanya. Pasensya na, walang rosas o tulips dito. Biro ni JD. Salamat, napakaganda nito. Natatawang sagot ni Hazel habang unti-unting nadadala sa romansa ng gabi. Dahil madilim at walang tao, nagpasya silang mag-swimming suot ang simpleng t-shirt at shorts. Nagwisikan sila ng tubig na parang mga bata hanggang sa lumangoy si JD patungo sa malalim na bahagi. Dahil sa bilis nito, bigla itong nawala sa paningin ni Hazel. JD, mapanganib di yan. Bumalik ka rito. Sigaw ni Hazel, biglang ninerbiyos. JD! Ilang beses siya sumigaw ngunit walang sumasagot. Halos gumuho ang mundo ni Hazel sa takot na baka nalunod ang binata. Ngunit bago pa man siya tuluyang magpanik, may 2 matitigas na braso ang biglang yumakap sa kanyang baywang. Mula sa ilalim ng tubig at hinila siya pababa. Pag-ahon nila, hinampas ni Hazel ang balikat nito. Sira ka talaga. Pinakaba mo ko ng husto. Akala ko kung ano nang nangyari sa iyo. Ex-US Navy ako, remember? Tumatawang hirit ni JD. Ngunit biglang seryosong tumitig sa mga mata ng dalaga habang tumutulo ang tubig dagat mula sa buhok nito.
Hindi ko akalain mag-aalala ka ng ganyan sa akin. Siyempre, magkaibigan tayo, no? Pagtatanggol ni Hazel sa sarili. You are more than a friend to me, Hazel. Seryosong deklarasyon ni JD. Bago pa makasagot si Hazel, hinawakan ni JD ang kanyang mga kamay at sabay silang sumisid sa ilalim ng tubig. Doon, sa gitna ng katahimikan ng karagatan, naramdaman na lamang ni Hazel ang paglapat ng mga labi ni JD sa kanyang mga labi. Isang matindi, mabusok, at mapagpalayang halik. Hindi nagprotesta si Hazel. Pagkus ay tinugon niya ang halik na iyon na may kasabikan. Pag-ahon nila para huminga, walang nagsalita sa kanila. Mabilis na lumangoy si Hazel pabalik sa pampang upang itago ang matinding pamumula ng kanyang muka at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Past 1 a.m. na nang kumatok si JD sa pinto ng kwarto ni Hazel para maghatid ng midnight snack. Ngunit tumanggi ang dalaga dahil nahihiya pa rin ito. Maya-maya, nakita niya ang isang pirasong papel na isiniksik ni JD sa ilalim ng pinto. I'm sorry. Kung iniisip mong sinasamantala ko ang pagkakataon, hindi ko na uulitin, promise. Nalungkot si Hazel sa huling pangungusap. Hindi niya gusto mangako sa JD na hindi na ito mauulit. Kaya naman, lumabas siya ng kwarto at dinatnan ng binata na nakatayo sa tabi ng bintana. Gutom na ako. Anong niluto mong midnight snack? Tanong ni Hazel. Napangiti si JD habang kumakain ng mushroom soup at arroz valenciana. Pinuksan uli ni JD ang paksa. Pag mong isiping sinasamantala ko ang sitwasyon ni Hazel, hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko kapag malapit ka sa akin. Para akong hinihila ng isang malakas na puwersa. Hindi mo ba nararamdaman yun? Ano yun? Pwede ba kitang halikan uli? Ayaw kong gawin yun ng walang pahintulot mo. Tinitigan siya ni Hazel ng diretso sa mga mata. Gentleman ka naman talaga, JD. Kung ikaw nga halik sa akin, hindi ko isiping sinasamantala mo ko. Gusto kong halikan mo ako. Hindi na nag-aksaya ng panahon si JD. Inilagay niya ang kanyang kamay sa likod ng leeg ni Hazel at dahan-dahang inilapit ang mukha nito upang pagsaluhan ng isa pang matamis at mas matagal na halik. Matapos ang ilang araw na puno ng pag-ibig sa Villafuerte Gera, alam nilang kailangan na nilang bumalik sa realidad. Hindi sila pwedeng magtago na lamang habang nanganganib si Wilfred at Ivy. Nag-arkil sila ng isang ligtas na apartment sa isang tahimik na subdivision sa Muntinlupa sa tulong ng kaibigan ni JD. Doon ay agad na kumilos si Hazel para sa kanilang mapanganib na plano. Ang lapitan si Ivy sa paaralan ng anak nito nang hindi nalalaman ni Willard Arnaldo. Isang hapon, habang naghihintay ang sasakyan ni Ivy sa labat ng school, sa diyan nagkunwaring nahihilot na tumba si Hazel sa tapat ng kotse nito. Gaya ng inaasahan, nagkunwaring nahihilot na tumba si Hazel. Bumaba ang maawang si Ivy at pinapasok siya sa loob ng sasakyan para bigyan ng tubig. Doon nagsimula ang pag-arte ni Hazel. Gumawa siya ng kwento tungkol sa kanyang ex-husband na marahas, mayaman at makapangyarihan. Nasapilit ang kinuha ang kanyang 5 taong gulang na anak at tinanggalan siya ng karapatan bilang ina. Sinasaktan niya ako, Ivy, at hindi ako papayag na makasama ang isang asawang ginagawa kong robot. Ang lalaki na nanakit ay walang pagmamahal. Mariing sabi ni Hazel habang nakikitang tinatamaan si Ivy sa bawat salitang binibitiwan niya. Dahil sa amnesia nito, tila nagasing ang mga nakatagong emosyon ni Ivy tungkol sa sarili nitong marahas na asawa na si Willard. Na makitang lumalabas na si Wilfred sa gate, mabilis na inabot ni Hazel ang isang salyadong sobre kay Ivy. Pakiusap, basahin mo ito mamaya kapag walang nakatingin. Bulong ni Hazel bago mabilis na bumaba ng kotse at sumakay ng taxi. Sa loob ng sobrang iyon, isinulat ni Hazel ang buong katotohanan. Ang kwento ng pag-iibigan ni na JD at Ivy, ang katotohanan si JD ang ama ni Wilfred, ang mga patunay ng karahasan ni Willard na naging sanhi ng amnesia nito, ang contact number ng kaibigan nilang si Saul na makapagpapatunay ng lahat at isang bagong SIM card na maaari nitong gamitin para matawagan si JD ng lihim. Hello? Nanginginig ang boses ni Ivy sa kabilang linya ng telepono. Gabi na mag-ring ang bagong SIM card na ibinigay ni Hazel. Agad na nagkatinginan sina Hazel at JD na noon ay kasalukuyang nasa loob ng kanilang tinutuluyang apartment sa Muntinlupa. Yes, Ivy, ako nga ito. Sagot ni Hazel habang tinatakpan ng mouthpiece para ibulong kay JD ang nangyayari. Maaari ba tayong magkita? Gusto ko malaman ng totoo. May appointment ako sa doktor ko bukas sa Quezon Avenue. Pagkatapos ay isasama ako si Wilfred para bumili ng regalo sa bookstore. Doon tayo magkita sa children's book section. Ako na bahala sa mga bodyguard ko. Matapos ang usapan, mabilis na nag-alala si Hazel.
JD, delikado. Ako na lang ang pupunta. Tiyak na may mga nakabantay sa kanilang mga bodyguard sa suot ay barong. Hindi, Hazel. Sasama ako. Gusto ko makita ang anak ko. Matigas na sabi ni JD habang nakatitig sa kanya na may pagsusumamo. Magdidisguise ako uli. Isusuot ko ang wig at makeup. Kinabukasan, mas maagang dumating si JD sa bookstore upang makapwesto sa gift and toys section. Suot nito ang kanyang ayos babae, makeup at malalaking sunglasses. Maya-maya lang ay dumating na rin si Hazel at nagkunwari nagbubuklat ng libro malapit sa kanila. Hindi nagtagal. Pumasok na si Ivy kasama ang 5 taong gulang na si Wilfred. Agad na lumapit si Ivy kay Hazel habang pabalik-balik ang tingin sa entrance ng tindahan. Hi Hazel, nasaan siya? Lihim na itinuro ni Hazel sa JD na nakatayo ilang metro ang layo sa kanila. Lumapit sila roon at nagmaring pumipiling ng laruan si Ivy para kay Wilfred. Doon, nakita ni Hazel kung paano hinawakan ni JD ang ulo ng sarili nitong anak. May kakaibang kislap at luha sa mga mata ng binata na tila gustong-gusto ng yakapin ng bata. Sa gitna ng eksenang iyon, nakaramdam si Hazel ng isang matinding kurot ng kanyang dibdib. Nagsiselos ba ako? Tanong niya sa sarili. Alam niya mahalaga si Ivy sa nakaraan ni JD at ang makita sila magkakasama ay nagdulot ng malaking sakit sa kanyang puso. Habang nagdidikta si JD ng mga numero ng telepono na mabilis namang itinusok ni Ivy sa kanyang cellphone, napalingon si Hazel sa entrance. Laking gulat niya na makita ang papasok na ang isa sa mga bodyguard ni Ivy. Hindi lumingon ng dalawa sa kanyang senyas. Kaya naman sinadya ni Hazel na itumba ang isang malaking kahon ng mga alphabet blocks sa sahig. Doon lang natauhan sina JD at Ivy. Agad na lumayo si JD at pumila sa cashier para magbayad ng isang random na item upang hindi paghinalaan. Ligtas na nakalabas ng bookstore si Ivy at ang kanyang anak. Habang si Hazel naman ay napabuga ng hangin dahil sa matinding kaba. Nang makasakay sila sa kanilang sasakyan pabalik ng Cavite, hindi mapigil ni Hazel ang maglabas ng galit. My God, JD, nakalimutan mo na bang wanted ka? Masyado ka naging pabaya dahil lang sa nakita mo sila. Paano kung nabuko tayo? Hindi lang ang buhay mo ang inilalagay mo sa panganib. I'm sorry Hazel, patawarin mo ako. Paghingi ng paumani ni JD habang mabilis na nagmamaneho. Kailangan ko lang talaga makausap si Ivy dahil siya ang susi para matapos ang lahat ng ito. Hindi na sumagot si Hazel. Bukod sa galit, nasasaktan siya dahil nararamdaman niyang kung magbibigay lang ng pagkakataon na itutuloy pa rin ni JD ang pagmamahal nito kay Ivy. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip na malapit na sila sa coastal road. Tumingin si JD sa side mirror. Hazel, may sumusunod sa atin. Isang motorsiklo. Ano? Paano mo na siguro? Madalas tumingin sa atin ng rider at talatang nakatungtong sa tail natin. Mukhang naradyo na si Williard ng mga bodyguard sa bookstore. Anong gagawin natin? Baka barilin nila tayo. Panik ni Hazel. Huwag ka magpanik. Ititrace ko sila sa mga makikitid na daan. Agad na inapakan ni JD ang salinyador at mabilis na kumana na marating nila ang Kabit Cavite. Pumasok sila sa mga eskinita. Halos masagasaan ang mga tindahan ng talaba at mussels sa gilid ng daan. Hanggang sa tuluyan nila mailigaw ang kanilang pursers. Nang makarating sila sa ligtas na lugar, seryosong humarap si JD kay Hazel. Babalik ako sa Villa Puerto Gayda. Delikado na rito sa Cavite. May ideya na silang dito ako nagtatago. Babalik ka roon? Mag-isa? Tanong ni Hazel. Oo, wag ka nang sumama. Ayoko na madami ka pa sa gulo ko. Ito na marahil ang huli nating pagkikita, Hazel. Maraming salamat sa lahat. Bigla siyang hinalikan ni JD sa mga labi. Isang halik na puno ng pagnanasa at tila isang pamamaalam. Mag-iingat ka rito. Tatawagan ko si Ada para bantayan ka. Habang nag-iimpakit si JD, naramdaman ni Hazel na hindi niya kayang mawala ang lalaki. JD, sandali. Sasama ako sa iyo sa Villa Puerto Gayda. Sigurado mapapahama ka, Hazel. Wala akong pakialam. Mas gusto ko mamatay na kasama ka kaysa mag-isa rito. Isang matamis na ngiti ang sumilay kay JD at muli siyang niyakap nito na manghihigpit. Hindi ako natatakot mamatay. Basta't kasama kita. Habang pabalik sila sa resort, tinanong ni Hazel kung ano ang napag-usapan nila ni Ivy. Ayon kay JD, nalilito pa si Ivy ngunit unti-unti na naniniwala dahil sa pamilyar na pakiramdam tuwing nakikita niya ito. Naghahanap na rin daw ito ng ebidensya ng karahasan ni Williard upang tuluyang makalaban. Ngunit hindi nila akalain na sa mismong gabing iyon, isang madugong balita mula kay Ivy ang yayanig sa kanilang lahat. Hating gabi na magring ang cellphone ni Hazel sa loob ng kanilang villa sa Villa Puerto Gayda sa kabilang linya. Maririnig ang hysterikal at umiiyak na boses ni Ivy. Hazel, tulungan mo kami. Sinaktan niya ulit ako kaya nabaril ko siya. Nagkatinginan sina Hazel at JD.
Walang pagsidla ng kaba. Mabilis silang humahangos na bumalik sa Maynila at tumiretso sa bahay ni na Ivy. Pagdating nila roon, naroon na ang mga ilaw ng mga sasakyan ng pulis at kasalukuyan ng ginagawang investigasyon. Agad nilang nalaman na isinugod na si Willard Arnaldo sa ospital. Habang ligtas naman ang batang si Wilfred, ikinwento ni Ivy sa mga otoridad ang buong nangyari habang umiiyak. Pilit niya akong isinasama sa kwarto pero tumanggi ako. Hinabol niya ako sa hagdan at sinipa. Nakita iyon ni Wilfred kaya kinagat niya si Willard sa braso upang protektahan ako. Sinampal niya ang bata at akmang sasaktan pa ulit na makita ko ang armas niya sa ibabaw ng lamesa. Doon ko siya nabaril para ipagtanggol ang anak ko. Lumapit si JD at hinawakan ang magkabilang balikat ni Ivy. Mabuti ang nangyaring ito, Ivy. Ngayon, maaari mo nang iulat sa mga pulis ang lahat ng ginagawa niyang pagmamalupit sa inyo para tuluyan na siya makulong. Dahil sa mga basa sa katawan ni Ivy at sa testimonya ng mga kasambahay na nakasaksi sa pangyayari, napatunayang self-defense ang ginawa ng babae kaya hindi ito kinasuhan ng batas. Sa kabilang banda, tuluyan namang gumuho ang mundo ng mga Arnaldo. Habang nagpapagaling sa ospital sa Willard, sunod-sunod na kasong isinampalaban sa kanya at sa kanyang ama, kabilang ang pagpapatakbo ng isang malaking illegal syndicate dahilan upang hindi sila payagang magpiyansa. Matapos ang kaguluhan, tuluyan na dismiss ang kidnapping case laban kay JD dahil napatunayang gawa-gawa lamang ito ng mga Arnaldo upang ipitin siya. Isang gabi, matapos ang ilang buwang pananahimik at pag-aayos sa mga legal na dokumento, magkasama naglalakad sina Hazel at JD sa pampasid ng dagat sa Villa Puerto Geda. Tahimik na ang paligid at payapaan na ang kanilang mga puso. Huminto si JD, humarap kay Hazel at tinawakan na magkabilang kamay ng dalaga. Ito na ang tamang panahon para sabihin ko sa iyo matagal ko na nararamdaman ni Hazel. Mahal kita at gusto kong pakasalan ka. Napatigal si Hazel, saglit na hindi nakapagsalita habang nagbabadya ang luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. JD, binigla mo naman ako, bulong niya. Ngunit hindi siya tumanggi dahil alam ng kanyang puso na mahal din niya ang lalaki. Nabura na rin ang lahat ng selos niya kay Ivy dahil napatunayan niyang malasakit na lamang itinitira ni JD para sa nakaraan nito. Makalipas ang ilang buwan, isang simpleng kasalan na naganap. Si Wilfred ang tumayong name bearer, habang si Ivy naman ay dumalob bilang isa sa kanilang mga special guest. Nagkaroon ng magandang kasunduan ng tatlo para sa pagpapalaki kay Wilfred. Tuwing weekend na nasa kustodiya ni na JD at Hazel ang bata bago ibalik kay Ivy tuwing linggo ng gabi. Naging matalik na magkaibigan pa nga sina Hazel at Ivy. Sa tulong din ng perang ibinigay ni JD, tuluyan na bayaran ang utang ng tita Monique ni Hazel kay Mr. Rodriguez. Dahil doon, hindi na natuloy ang sapilit ang kasal ng kapatid niyang si Pamela sa matanda. Sa halip, habang nagtatago sa vacation house ni JD noon, nahulog ang loob ni Pamela sa kaibigan ni JD na si Rafi at makalipas ang isang taon ay masaya silang nagpakasal. Bilang pagdiriwang sa kanilang bagong buhay, nagtungo sina JD at Hazel sa Bangkok at Hong Kong para sa kanilang honeymoon, kasama ang batang si Wilfred na masaya-masaya habang namamasyal sa loob ng Disneyland. Sa wakas, natapos na ang bagyo sa kanilang buhay at nagsimula na ang isang bukas na puno ng pag-asa at pag-ibig.